Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Bali ngayon, ang gagawin natin yung mag-apply tayo ng metallic epoxy dito sa bar counter, pati doon sa counter top ng kitchen. Bali semento ito na nakapinish. Tapos minasilyahan namin ng metallic epoxy din yung ginamit namin pangmasilya. Tapos nilagyan namin ng punching compound hanggang sa lumapot. Yun yung pinahid namin dito. Bali, naituro ko yung pagtimpla ng mga boss sa iba kong video. Naituro ko kung paano mag-timpla ng mga metallic epoxy. Bali ngayon, ang ginagawa ni Foreman, nililihan niya. Pakita mga Foreman yung ano. Ito po yung mga boss, minasilya namin tapos lilihain po natin ngayon. Pakita yung liha kung paano ano. Ganito po ang paglagay ng liha sa mga gagamitin pangliha para pantay na pantay po yung pagdadaanan ng liha. Ito para puantay yan mga boss. Bali ang gagawin natin ngayon, magliliha tayo kasi tapos naman na yung pagmasilya natin. Mano-mano na lang po yung pagmasilya natin para siguradong pantay. Tapos pagkatapos niyan, pwede na tayong mag-apply ng self-leveling epoxy. Pero bago natin applyan, lagyan natin ng masking tape sa mga gilid niya. Okay, bali naka-cover na rin yung mga niya mga boss, yung mga dito sa baba niya para hindi matuluan ng metallic epoxy. Bali yun mamaya natin yan, ayusin natin. Okay, mamaya ulit mga boss. Bali ganyan lang naman yung pagliha. Madali lang naman. Hanggang sa pumantay. Okay mga boss, bali natapos nating lihain. Tapos pinunasan natin para walang mga alikabok na maiwan. Importante kasi pag naglagay tayo ng metallic epoxy, malinis, tapos wala ng mga ali-alikabok. Okay, tapos nilagyan natin ng masking tape yung mga gilid niya para hindi bumaba yung umapaw yung ilalagay nating self-leveling epoxy. Bali, self-leveling epoxy muna ilalagay natin ngayong araw na to, tapos kinabukasan yung metallic epoxy na yung pinaka-top niya. Bali, yan lang po mga boss yung ginawa natin. Ganyan lang po ang paglagay ng masking tape. Okay, tapos after 30 minutes, pag nilagay natin yung self-leveling epoxy natin, alisin natin yung masking tape para bumaba yung self-leveling epoxy natin. Unti-unting bumaba at para makubaran niya na ito. Okay. Bali, meron din tayong ilalagay doon sa mga gilid, sa backflash niya. Ito yung mga boss. Bali, hard deflex lang yung ginawa namin. Applyan natin yan. Pag na-applyan na natin, saka natin ididikit doon sa mga gilid. Bali, dito natin ipapabricate, ibubuhusan kasi hindi pwedeng buhusan na nakatayo. Dapat lahat nakaganyan, nakalapag. Kasi liquid lang yung ilalagay nating metallic epoxy. Okay, bali ito, andito na yung materialis natin na self-leveling epoxy. Sa mga nagtatanong kung saan ko kinukuha to, sa sa Majestic sila yung kinuhanan namin. Okay, shout out ulit kay Sir John Louis Carbonell at kay Ma'am Eliza. Sila po yung supplier natin. Okay, Foreman, muna. Bali yung templada niya mga boss, 2.5 dito sa recent, tapos doon sa ay 1 by 2.5 yung halo niyan mga boss. Pero binili natin yan na nakaset na, hahaluin na lang. Okay mga boss, ihalo mo na Foreman. Importante mahalong mabuti mga boss. Foreman, may babatiin ka ba habang naghahalo? Binabati ko ang aking sarili. Siya pala pa yung mga nagsusurprise dyan. Magandang araw po sa inyo. Yan mga taga-Pangasinan.
Mga kapatid mo, shout out ko na. Shout out ko rin yung mga gustong mag-subscribe sa amin sa Alaminos o sa mga classmate ko dyan na nagsumusubaybay. Para hindi sayang video habang naghahalo ka. Yung mga nasa barko, lalo na si Gilbert Ranches. Kap, ito, baka gusto mong subukan, lagyan natin sa garahe mo. Ayan, okay. Magsalita pa, medyo matagal pa yan. Marami pang pwedeng ano. Si ko naman, Sunny Ranches, nasa Saudi po ito, baka gusto niyang magpamitalik ng bahay niya pag uwi niya. Pwede tayo dyan. Ayan, yung mga kaklase niya, yung mga ano. Tsaka yung mga subscriber boss, maraming salamat sa panonood. Okay, si Paribal, may isasabi ka ba, Paribal? Ano ibig si Paribal? Busy tayo lagi. Busy tayo lagi. Akala nyo, kakaligtas siya. Naghihintay na lang si Paribal, ang tagal kasi ni Forman. Ano mo sasabi mo, Paribal? Sila siya shoutout mo, Paribal. Siya shout mo yung sarili mo para ayun, akala niya siguro makakalasot siya. Ayan, shoutout po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo mga boss. Ayan, para ganahin kami na gumawa pa ng marami pang video. Okay, pwede na pa, Forman? O magsasalita ka pa? Pwede na pa rin, Mac. Tignan mo nga muna kung Galin mo pa. ayos na ba to. Dami mong pasakalye. Mahirap kumanta pag walang pasakali Wala ka nang sasabihin? Marami pa mamaya. Habang naglalagay tayo. Ayan, medyo matagal na kasi maghalo mga boss. Dapat halong-halo para maganda yung pagka-apply niya. Okay, pwede na? Pwede na? Okay, tara. Okay, kunin mo na yan, bu. Kunin natin doon mga boss sa kabila. Dito sa dulo. Okay, tansyahin mo na lang, Forman. Dapat maano lahat yan. Okay. Tignan mo nga. Okay, lagay mo doon sa kabila. Kabila mo nga. Oo, kung ano, di balikan mong lagyan ulit. Bali, gumamit sila ng yung paleta na plastic mga boss. Tapos si Forman, paleta na plastic, tapos roller na foam, BB roller. Na foam tapos paleta. Pwede ring brush mga boss ang gamitin nyo dyan. Pero kami, ang ginamit namin, foam. Pwede rin kamay, kaya kamay nyo yung pang ano na, pwede rin. Basta naka-gloves kayo. Pero si Forman tumatawa. Yung sinabi kong kamay. Siguro may naisip siya pag sinasabi kong kamay. Meron siya sigurong naalala nung kinamay niya. Yung mga finger tricks ba? Sino bang naalala mo pag sinasabi kong kamay? Forman. Kinakamay tayo pag minsan hindi pwedeng kutsarahin yun kasi mapapanis pag kinutsara mo. Kailangan kamayin mo para katulad ng kulangot yan, hindi pwedeng kutsarahin. Kung pa nang kulangot ka kutsara ginagamit mo. Si Maribal Adal, seryoso si Maribal. Hindi tatawa. Lapitin ng langaw kasi ito mga boss, yung metallic epoxy. Yun lang ang naabsorbahan namin dito. Bakit gustong gusto ng mga langaw. Okay, balikan natin mamaya mga boss. Mga after 30 minutes, alisin natin yung
mga masking tape para bumaba yung self-leveling epoxy natin para malagyan pati itong mga side. Okay, yung isa ngayon yan muna, balik tayo mamaya. Okay. Okay mga boss, bali 30 minutes na mga boss, bali pwede na natin alisin yung masking tape. Okay, alisin mo na para unti-unting bumaba. Tapos i-roll brush na lang natin. Yan, bali primer pa naman ito mga boss. Kaya okay lang yan. Mas makakatipid tayo sa yung pinaka-top niya kasi napadaanan na natin. Doon sa sunod hindi na masyadong isisip-sip itong ano natin, gilid niya. Yan, ibabras ko na pare. Brush mo na tapos hayaan mo lang tutubulo. Okay, yung gilid. Brush mo na. Pag na-brush mo na, hayaan mo lang siyang tumulo. Para natanggal yung pan. Para kulay lang. Kita nyo, konti-unti siyang tumutulo mga boss. Yan o. Depende rin kasi mga boss yung tagal ng pag-alis mo to. Kasi minsan, sandali lang tumigas itong metallic epoxy. Pag mainit yung panahon, mas mabilis na tumigas itong metallic epoxy. Pag malamig, medyo mas matagal. Kaya depende rin po yung pagtanggal nyo ng ano. Tansyahin nyo na lang yung pagtanggal ng masking tape. Ito, dito marami dyan pare. Okay. Titirahin na daw ni Paribal. Sinong titirahin mo? Yung pintuan. Yung pintuan. Kala ko sinong titirahin. Mali, nagpipintura kasi siya mga boss. Kala ko kung sinong titirahin niya na sinasabi niya. Kaya ano, nataranta ko. Bali, pag in-apply natin ito mga boss, after 8 hours, matigas na to mga boss. Mga 8 hours, pwede mo nang pwede nang hawak-hawakan. Pwede nang matigas na siya. Pero bukas na kami maglalagay uli mga boss ng top niya. Top coat niya. Okay, yan na mga boss. Makikita nyo, unti-unting bumababa yung metallic epoxy natin. Okay, ang ganda na, naka-level na. Nagkasya yung natin mga boss, yung yung 1 galon dito sa kitchen natin. Magaling si Forman maglagay, no? Oo, si Forman magaling daw siya, wala daw siyang sakit. Kasama yung natin, yung sprayer natin. I-spray ko ito kamay ko para mamatay ito. Wala tayong sprayer. Bali, pag gusto nyong maggugas mga boss, yung deluted alcohol lang yung ginagamit namin para maalis yung metallic epoxy sa mga kamay natin pag nagtrabaho tayo. Yung iinumin mga boss kasi nakakalasin to. Oo, yan. Yan lang, kahit naka-gloves kasi tayo, hindi natin maiwasan na pumasok yung metallic epoxy sa kamay natin. Malagkit kasi. Malagkit. Okay. Balikan natin mamaya mga boss kung itsura niya. Bali, merienda muna tayo. Okay, kasi nagugutom na rin ako. Okay, balikan na lang natin mamaya. Okay, baling ginawa ni Forman kasi hindi masyadong bumaba yung metallic epoxy. Bali, dinaya na lang niya. Ni-roller na lang niya yung gilid. Total, nito pa lang naman ito eh.
Binaya na lang niya, hindi niya na pinatulok. Habang may konting tumutulo, ayan, niro-roller na lang niya. Hindi kaya nung pagtulo niya. Okay, ganun din yung ginawa niya dito sa kabila. Okay, bali bukas ituloy natin ito mga boss. Magano tayo ng metallic epoxy, yung pinaka-top niya na. Check natin ulit bukas. Tapos itong mga tumutuloy dito sa bandang ibaba dito, pwede mong anin ng ano yan, ng popsicle stick para maganda yung pagka-finish niya. Hagutin nyo na ng popsicle stick diyan yung mga tumutulo. Gaya nito, ayan. Hagutan na lang. Yun lang naman ang gagawin dito mga boss. Oras lang ang hinihintay natin para pwede na ulit na patungan. Okay, kita tayo ulit bukas mga boss. Okay mga boss, bali ngayon natuyo na yung metallic epoxy natin na self-leveling epoxy. Ngayon, ang gagawin natin, papatungan natin ng metallic epoxy, yung pinaka-top niya. Okay? Ang gagawin natin ngayon, lihanin lang natin ng konti yung sa may gilid niya. Kasi medyo rough siya mga boss. Medyo rough yung nangyari. Malilihain lang natin para mahabol yung finish niya, yung pinakamagandang itsura niya, yung surface niya. Ganyan lang ang gagawin natin dito. Bali dito lang natin titirahin dito sa gilid. Pati itong mga to. Yan, lilihain natin. Tapos pagkatapos maliha, lagyan natin ng masking tape ulit. Tapos bubuhusan natin. Tapos dito sa Hardeflex, mas maganda kung iliha ko ng buo para magpantay. Medyo rough pa lang siya mga boss. Pero mamaya, okay na yan. Kasi yung unang ano kasi natin sa self-leveling epoxy, medyo sumipsip yung metallic epoxy natin. Kaya medyo may pagkarap siya. Hanggang ngayon gagawin natin, iano natin to, ililihain natin para mas maganda, para mas makinis. Para paglagay ng metallic epoxy, makinis na siya. Magle-level na lang siya. Okay mga boss, bali gagawin ko muna yung ang gagawin ko, magliliha muna ako, tapos mamaya lalagyan ko ng masking tape, tapos balikan ko rin lahat bago tayo maglagay ng masking tape, tapos magdi-design na tayo. Okay mga boss, yung gagawin natin, nakapagtimpla na tayo ng metallic epoxy. Yung A at B natin, ang sukat niyan, ito 2.5 ay 2 ito, tapos 1 yan. 2:1 yung timplada natin. Yung hardener natin ay 1, tapos yung resin natin ay 2. Ngayon, lalagyan natin ng kulay, pampagulay. Bali yung hardener muna ang ilalagyan natin ng pampagulay mga boss. Ito yung pampakintab. Lalagyan natin dito. Bali ito yung magiging highlights natin mga boss. Yan. Pampakintab lang ito mga boss. Sa lalagyan nating bright white. Bali yung magiging kulay ng ano natin, magiging kulay ng countertop natin, gray, tapos may highlights ang bright white, tsaka yan, itong maxima na white. Tapos itong susunod na ilalagay natin, yung bright white mga boss. Yan, tansyahin lang natin mga boss. Yan, kasi highlights lang naman ito mga boss. Okay, bali wala akong kasama ngayon na nahulog. Wala si Foreman, bali tinulungan ako ng ng kaklase ko ngayon, ng mga kaibigan ko. Sila yung mga kasama ko ngayon na gagawa ng countertop. Yan, tansyahin lang natin mga boss. Bali ito yung magiging highlights natin. Okay, saka na natin haluin mamaya. Okay, pwede natin haluin ito.
Pag-ihalo mga Sir Antigina. Yan. Mag-gloves ka dun. Yung gloves. Okay. Tapos dito naman mga boss, yung pinaka kulay natin, yung gray. Bali, yung gagawin natin ngayon, maghahalo na rin tayo ng gray. Lalagyan natin ng kulay. Itong resin muna itong hardener muna yung resin pala mga boss. Yung lalagyan natin ng gray. Yan. Bali, ang gagamitin natin na panghalo, pang pahid mamaya, yung roller brush tsaka yung paleta na plastic. Yan, makulay na to mga boss, yung gray. Kahit konti lang ilagay natin, makulay na. Okay, dagdagan pa natin. Wala namang masama kung dagdagan natin. Yan, okay na. Tapos pag nalagyan na natin, haluin na natin mga boss. Bali, yung hardener muna yung hinalo natin mga boss. Ay, yung resin. Kasi pag hinalo natin kasama yung hardener, magsisimula na siyang tumigas. Kaya yung hardener muna yung hinalo natin. Okay. Importante lang dito, mahalo ng mabuti. Bali, ako ang hinahalo ko dito yung pinaka kulay natin sa countertop. Tapos yung kaibigan natin, si Mr. Antigina, si Chinito, ang hinahalo niya yung pang highlights natin mga boss. Okay, bali ganito lang. Basta ang importante dito, mahalo natin mabuti. Pwede nating ilagay yung hardener. Pero doon, mamaya na tayo maglalagay. Unahin na lang natin itong muna. Okay, halin mo lang mabuti yan. Pwede natin ilagay. Okay, bali ako ang gagawin ko. Magbubuhos ako, tapos yung kasama ko naman, siya naman yung magpapahid ng ruler. Teka, pabaliktad. Ikalat mo lang. Boss. Bali-haliin na natin ito mga boss. Hindi na natin haluin. Yung hardener, yung A tsaka B, pinaghalo na natin. Okay.
Bali ngayon, yan yung natapos mga boss. After 30 minutes, alisin natin tong masking tape gaya ng nauna natin ginawa. Tapos ayan natin bumaba yung metallic epoxy na dahan-dahan. Okay, bali tansyahin na lang natin kasi minsan wala pang 30 minutes, medyo pwede nang alisin. Mamayang konti siguro pwede natin alisin tong masking tape para bumaba ng unti-unti yung metallic epoxy natin. Okay, yan lang mga boss. Pag meron kayong nakitang bubbles, ay i-blow torch nyo lang mga boss. Kung wala naman kayong blow torch, kasi pwede nyo namang tusukin ng walis ting-ting, ganyan, para mawala yung bubbles nya. Pwede rin heat gun mga boss yung gamitin nyo. Okay, okay mga boss, bali alisin na natin yung masking tape para unti-unti na siyang bumaba. Okay, tingnan natin. Ayan. Ayan. Okay, sana bumaba siya ng maayos. Okay, makikita nyo, bumaba siya mga boss. Bumababa siya, unti-unti siyang bumababa. Doon sa kabila, ayan, bumaba na. Okay, balikan natin mamaya boss. Okay mga boss, bali natapos na natin yung ginawa natin na metallic epoxy. Ayan, bali ang gagawin na lang dito na susunod, ikakabit na lang ni Foreman yung mga backflash niya dito sa may countertop. Ikakabit na lang doon banda yung mga ginawa natin doon sa Hardiplex. Tapos makita nyo rito, bumaba na yung metallic epoxy natin. Hindi pa siya tuyo pero siguro mamaya okay na siya. Pwede na nating iwanan mga boss. Okay, wala ring bubbles. Okay na. Yan. Pwede na nating iwanan yung ginawa nating metallic epoxy. Bali, si Foreman na lang ang babalik dito tapos ikakabit niya. Tapos ipapakita ko ulit sa inyo pagkatapos niyang ikabit yung natin, mga Hardiplex na nilagyan natin ng metallic epoxy. Para makita natin yung itsura niya pag natapos. Okay mga boss, bali si Foreman na lang yung babalik dito. Pagkatapos i-video ulit natin kung ano itsura niya pag yung finished product niya. Okay, kita-kita ulit tayo bukas mga boss. Okay, magandang araw ulit sa inyo mga boss. Tara, tignan na ulit natin yung natapos nating metallic epoxy. Okay, bali yan na yung itsura niya mga boss. Bali sinimplihan na lang namin yung pag-design dito mga boss kasi yun yung pinaka-basic na pinakamadaling paraan na pag-design ng metallic epoxy. Bali yung combination nito, gray tsaka yung white. Tapos nilagyan natin ng maxima yung pampakintab sa white. Okay, yan yung pinaka-top niya mga boss. Tapos naikabit na rin ni Foreman yung para dito mga boss. Bali Hardiplex yan. Tapos tinimplan niya lang niya ng adhesive tsaka semento para idikit dun sa pader. Okay, tapos nilagyan na rin ng grout yung mga dun sa mga ano na yan, dun sa may silong niya mga boss. Pwede ring lagyan ng ng
Pwede rin nating lagyan ng sealant. Kung may sealant kayo, pwede rin sealant yung ilagay dyan sa mga corner niya, sa mga joint niya dito mga boss. Yan. Okay, dito rin sa countertop, dito sa bar, tapos na rin. Yan yung naging resulta niya mga boss. Okay, bali ito yung bahay ni Sir Romeo Acosta. Nasa Hawaii po siya. Balikin at pinagkatiwala na lang sa akin tong bahay niya. Okay, bali ang ginawa namin diyan, review natin mga boss, nag-primer tayo. Tapos una pala nagmasilya tayo. Yung punching compound, hinala natin ng metallic epoxy, tapos nagmasilya tayo dito sa gilid. Tapos pagkaraan ng isang araw, nagliha tayo, tapos pagkatapos nating niliha itong mga gilid niya, yung minasilya natin, nagliha tayo. Nagliha tayo nung kinabukasan noon, pangalawang araw, tapos nag self-leveling epoxy tayo. Tapos nilagyan natin itong mga to, nakalapagyan nung nilagyan natin self-leveling epoxy. Yan, pati ito mga boss. Tapos yung pangatlong araw, doon na tayo naglagay ng pinaka-top niya, top coat niya, itong metallic epoxy. Tapos nung nilagay na natin, nakapag-design na tayo, yung pang-apat na araw, si Foreman, ikinabit naman niya itong mga ginawa natin para sa backflash niya. Okay? Yun, ganun lang ang paggawa mga boss. Andito na rin tayo mga boss, ipakita ko uli yung ginawa nating kisame. Okay, yan yung kisame yung ginawa natin. Ito yung itsura niya pag umaga. Yan mga boss. Tapos ito yung sa may dining. Okay. Tapos ito yung sa living room niya. Yung sa living room niya mga boss. Okay, sa master bedroom, ito yung itsura niya pag umaga. Yan. Okay. Okay, patayin na natin mga boss. Doon tayo sa kabila. Tapos sa kwarto, room 1, ito yung itsura niya boss. Yan, yung itsura niya mga boss. Bali, andito yung accent wall niya. Dito naman sa kabila. Ito naman. Okay. Makikita nyo mga kornisa, may design. Kami rin yung gumagawa niyan mga boss. Okay. Yan na yung natapos natin mga boss. Bali, pag-isipan pa daw nila sir kung ipapagawa pa nila itong sa amin. Pag-ipunan pa daw nila kung i-metallic epoxy itong flooring nila. Sana ipagawa niya sa amin para lalong gumanda itong bahay na to mga boss. Okay, konting ayos na lang, pwede na. Bali, linis na lang. Wala pa kasing tumitira dito mga boss. Oo, pati mga mag-anak nila ayaw tumira rito. May bahay na rin kasi sila ng mga ibang kapag-anak nila. Bali ito, nakasarado lang lagi. Okay. So ayan na mga boss, yung natapos nating project na metallic epoxy. Bali may shoutout po tayo mga boss. Kasi sabi ni Mr. Antonio Pactor, sabi niya itigil ko na lang daw yung shoutout portion ko, sabi niya. Kaya shoutout sa iyo sir. Ingat ka lagi. Marami kasing nagpa sa atin mga boss. Marami kasing nagpa-shoutout, kaya ayan, shoutout ulit tayo mga boss. Ayaw pa na sana mag-shoutout, kaya lang yun kasi sabi ni Antonio Pactor, itigil ko lang daw yung pag-shoutout portion ko. Marami naman yung may gusto na shoutout ko sila. Kaya ito mga boss, pasensya na Sir Antonio Pactor. Ito po yung gusto ng mga nanonood, mga subscriber. Shoutout po sila. Okay, shoutout kay Nancy Huggins from USA. Taga Baguio siya, nasa USA siya ngayon, kay si Ma'am
Nancy Huggins. Tapos kay Osi Stanislao from Arizona, USA. Ingat po kayo dyan, ma'am, sir. Kay Jeff Lasaga, kay Elvis Reyna from UAE. Ingat din kayo dyan, sir. Tapos kay Reynel Salvador at Patricia Alexis Cruz from Bulacan. Si Patricia Alexis Cruz, mga boss, ay from Bulacan siya. Shoutout po sa iyo, ma'am, Patricia. At kay Michael Stephen Sakay from Ormoc City. Yan. Ingat po kayo lagi, sir. Salamat po sa panonood. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo, mga boss. Malaking tulong po yan sa katulad namin na nagsisimula pa lang dito sa YouTube. Saka manood na rin kayo lagi para ganahan kaming gumawa pa ng iba pang mga video. Okay, sana nakatulong itong video ito sa mga nagpapabahay dyan at sa mga gustong matuto sa mga ganitong project. Okay, paki-subscribe na rin, boss, yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Hanggang dito na lang po yung video natin, mga boss. Ingat po kayo lagi at God bless.